Halina't pagsaluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos upang lalo maging matibay ang ating buhay at pamumuhay sa ating pagkibaka laban sa sandaigdigan. At upang manatili tayo sa buhay kabutihan, kabanalan, sa patuloy na pagsaksi natin sa pagkabutihan ng Diyos at sa kanyang pagpalang pag-aaruga. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Inalalayan tayo palagian ng Espiritu ng Diyos upang sa matuwid nating pamumuhay, may pahayag natin ng lubusan upang ang pananampalatayang tigib ng pagmamahal ang siyang nagbibigay halaga at pagpapala. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay, bilang pag-alala sa tinanggap naming pag-asa at
Dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunitan namin ng may pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya sa kaanib na sekta ng mga Saduseo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinalanggo. Ngunit kinabihay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kami nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito, at di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao." Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghel yaong bantay sa mga takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanapin masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit tinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanglibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasalo pa rin tayo ng katatlong kabanata sa pahayag o panulat ni San Juan na sinimulan niya sa magitan ng pakikipagkita ni Nicodemo sa ating Panginoong Jesucristo ng lihim. Gabi noon nang pumunta si Nicodemo sa ating Panginoong Jesucristo at silang dalawa ay masarin na ay nag-usap at masinsinan silang ang pinag-uusapan nila tungkol sa mga pahayag ni Jesucristo tungkol sa manilalaman ng kanyang mga gawa at salita. At talagang ito pa lang si Nicodemo nito ay talagang masugid ng tagasunod ng ating Jesucristo simula noon nang siya ay maliwanagan sa iba't ibang mga bagay na kanyang pinaksa, itinanong sa ating Panginoon Jesucristo, lalong-lalo na ang pahayag na muling pagsilang. Upang sabihin ang muling pagsilang nito ay nakakonekta sa ating Panginoon Jesucristo bilang anak ng tao at nananampalataya sa anak ng tao. Ito ngayon ang masusunod ng mga pangyayari tungkol sa mga kaganapang iyon ng pakikipag-usap ni Nicodemo sa ating pong Panginoon Jesucristo. Ito ngayon ang nilalaman sa tatlong bahagi ng ating mabuting balita na simulan natin ng kamakalawa. Ito na yung katatlong araw ang ating pagpapatuloy ng ating nanilalaman ng tatlong kabanata ayon kay San Juan. Una, tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Kaya ang taong muling sinilang ay may ugnayang buhay na sa pag-ibig ng Diyos. At maging katanungan, paano mo nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay? Paano mo nalalaman na ang ginagawa mo ay tunay na pagtugon sa pag-ibig mo sa Diyos? Kaya sasabi sa ating mabuting balita, sa pamamagitan ng bugtong na anak, sa pamamagitan ni Kristo, sa kanyang aral at gawa, o ang aral at gawa ni Kristo ay nakahanay sa talagang gawain natin dito sa sanglibutan na may pagtalikod sa kadiliman at patuloy na pagpapahayag sa kaliwanagan ng buhay, pues ang pag-ibig ng Diyos ay naroon at siya'y nasa nananahan dakilang pag-ibig ng Diyos ito sa sanglibutan. Tayo na bubuhay pa sa sanglibutang ito, pero ang malaking katanungan, tayo ba ay nakaugnay sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan? Tayo ba'y nakikiayon sa dakilang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na tayo dapat na muling isilang sa Kanyang Espiritu at sa Kanyang pagpapalaman din? Ikalawa,
Pinapahayag sa mabuting balita tungkol sa mga taong nabubuhay sa daigdig na ito na hindi nananampalataya kay Hesu Kristo at sila nabubuhay sa kadiliman, kaya sila ay napaparusahan o may parusa na nagiging dahilan ng kanilang mga pinagagagawa. Pero sa katunayan, hindi nagpaparusa ang Diyos. Walang parusa na ginagawad ng Diyos sa mga taong nabubuhay sa kadiliman, kundi ang taong nabubuhay sa kadiliman ay napapahamak at kapahamakang itong diwa ng kaparusahan sa kanyang mga maling ginawa, sa kanyang maling naging mga kalooban upang mabuhay siya palagian sa ganitong may kaparusahang palagi sa kanyang sariling kagagawan upang sabihin na bubuhay siya sa kadiliman ng buhay o nabubuhay siya sa sanglibutan pero hindi niya binigyan daan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang kanyang pinili ay ang kanyang mismong kapahamakan upang sabihin hindi nagpapahamak ang Diyos. Pinili ng tao na siya ay nabubuhay sa kadiliman at ang sino man nabubuhay sa kadiliman ay makatatamo ng kaparusahan sa sarili niyang mga ginagawang kabuktitan o sa sarili niyang mga pagkakasala. Ikatatlo, dumating na ang ilaw sa sanglibutan ito na napakahalaga sa panulat ni San Juan na ito ang kanyang itinatangi. Kaya sasabihin, ang anak ng tao ay walang iba kundi siya ang nanggaling sa Diyos. Siya ang pinagpapala ng Diyos at sa pamamagitan ni Hesu Kristo, nagsilbi siyang ilaw ng sanglibutan upang mapawi ang kadiliman na ibinibigay ng mga makasalanan sa daigdig na ito na sila'y pinarusahan, dala ng kanilang pagkakasala, kailangan sila'y mabuhay sa liwanag ni Kristo. Upang sabihin, pinanununtunan ka ba ng kaliwanagan ni Kristo sa iyong buhay sa sanglibutan? Nasa sa iyo ba ang liwanag ni Kristo upang ikaw ay makipagtunggali sa kadiliman at manatili ang kaliwanagan mismo sa iyong buhay? May silbi ba ang anak ng tao, walang iba kundi si Hesu Kristo, na siyang ugnayan sa Diyos upang manampalataya ka at upang sa pananampalataya ay mabigyan mo ng halaga ang matuwid mong pamumuhay at mabuhay ka sa kabutihan, kabanalan? Ang mga bagay nitong katanungan ay nagsisilbing nasa puso't isipan ni Nicodemo sa ating mabuting balitang konteksto nito at upang sabihin, para tayong mga Nicodemo sa buhay na ito na naghahanap ng kaliwanagan sa buhay pananampalataya. Upang sabihin, si Kristo ang daan sa kaliwanagan sa ating buhay pananampalataya. Siya ang ilaw ng sanglibutan. O kaya sabihin natin, ano pa ang kahulugan ng tayo nabubuhay sa kadiliman kundi kaparusahan palagi sa ating mga ginagawa at kagagawan na ito ang nagpaparusa sa atin. Ngunit ang tunay na kahulugan ay buhay, pagpapatawad palagian at pagbabalik loob sa Diyos upang manatili tayo sa kaliwanagan ng buhay. Kaya hilina at magbigyan natin ng saksi, sino si Kristo sa buong buhay natin. So upang maitalaga natin ang ating sarili sa kaliwanagang dulot ng kanyang pagpapala sa aral ng mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina makapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang nating makita ang kaliwanagan sa buhay pananampalataya at maging saksi tayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Sa mga nangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan natin makibahagi sa misyon ni Kristo sa pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulong mo kami palagian upang kami patuloy na mabuhay sa kaliwanagan na ibinapahayag ni Jesucristo ang ilaw ng sanglibutan upang kami makibaka sa anumang kaparusahang idinudulot ng sarili naming mga pagkakasala upang manatili kami din sa ilalim ng pagpala at makita namin ang tunay na landas sa buhay, kabutihan, kabanalan. Dinggin mo nawa itong aming mga pagdulog, ibig namin maganap at mangyari sa aming buhay, O Ama, at lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito bagahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming pinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pangmatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit. Palang narito sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong bukal, banal ang mga bagay na ito para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniali namin sa iyon tinapay bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon, naming Santo Papa, si Elias, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Tunay na pagpapalang handog, pinagkakaloob ng Diyos sa atin, patulad ng pagpapalaga natin sa matuwid nating buhay at pamumuhay sa pagsalang-alang natin ng aral ni Jesucristo, salita at gawa. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahin. Ng masama. Hiniling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw at iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Kristong muling nabuhay. Siya ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus, upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo't manatiling nabubuhay sa kabutihan kabanalan sa pamamagitan ni Jesucristong mahal. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar bilang pagsamba pa rin po natin at sa ating pagtatanod, kalakip ang ating panalangin at sa bandang huli, ito rin ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit na at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang ating mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapana ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay at ng mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang manasabingit ng kamatayan.
Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem celui et antiquum documentum novo cedat litui Restet fides suprementum sensum defectum genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti amor proque comparsit laudatio Amen. Amen. Panem de cielo, prestatis Dei. Omnile clementum in se abente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iudice essentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabana-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Jesucristo sa banal na sakramento Purihin sa ang altar. Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalistenisan paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalininisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalininisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Domini, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami